Hello OG, I'm Ogie. Andito tayo ngayon sa Angeles City, Pampanga. Welcome to my cave-inspired vacation home. Tara, pasok tayo. Ang lot area natin is 250 square meters and yung livable area is 160 square meters. The building footprint is around 80 square meters and another percentage na natitira is the open space area. So once you enter the property, una nyo makikita is yung pool area. And yung pool na to, ginamit namin is salt water. Napili namin yung salt water kasi very healthy siya sa skin. Hindi siya mabigat na feeling unlike pag chlorine pool yung ginamit. This pool is 22 square meters and 4 feet deep. Also, makikita nyo rin dito yung alfresco area where you can relax while nagsiswimming yung mga kaibigan nyo, yung anak nyo. And meron din kaming outdoor shower. Itutour naman namin kayo sa loob ng bahay. Kasama ko si Architect Jello. Hello. So, una nyo pong makikita kapasok nyo is yung dining area. So, ito pong dining table na to, solid wood po siya and kasya is 8 na tao. And then, sa adjacent po sa kanya is yung kitchenette or coffee area din. So, dito naman sa other side is yung bintana. And yung ginamit namin dito is louvers and solid wood din siya. Mas pinili namin yung solid wood kesa dun sa cortina kasi mas nabubuo niya yung vibe ng bahay. Dito naman sa likod ng louvers natin, gumamit naman tayo ng UPVC window. More on mas soundproofing siya, tsaka mas quality yung ginamit nating window dito. So katabi nitong dining area is yung living room namin, which is magkatabi lang sila, open concept style siya. Andito yung sofa na pwede rin siyang gawing sofa bed and masarap manood ng OG channel dito. Dito naman sa wall side na to, sa likod ng TV, gumamit tayo ng deco black. Pero ang ginawa nating finish dito is yung pigment siya. Tapos stucco yung application with sealer. On the next side naman, gumamit po tayo ng pigment pa din. At the same time, yung application is stucco pa din. On this side, sa pader na to, dapat ang inisip dito doon fluted panel. Pero dahil nga ina-achieve natin yung natural look, gumamit kami ng solid wood. Which is yung karpentero, ginawa niya, inukit nila yan curve by curve kada piraso para ma-achieve pa rin yung natural look ng wood and magkaroon ng aesthetic dito sa bahay. Sa first floor, meron din tayong bedroom that can accommodate 2 persons and also we have common toilet and bath. And dito namang side door na to is access siya sa outdoor kitchen. At ito na naman ang ating outdoor kitchen. Nilagay talaga namin siya sa labas kasi as you know, mga Kapampangan, mahilig magluto. And ang hirap alisin ng amoy kung sa loob man siya nilagay. So makikita nyo rin dito sa kitchen natin, puno siya, fully equipped siyang kitchen. Nandito lahat ng kailangan nyo. Before tayo umakyat sa second floor, present ko lang sa inyo itong staircase natin, kung ano yung naging concept niya. Yung structural na ginamit natin dito para ma-incorporate natin yung design sa labas na industrial, mapasok natin dito, kaya gumamit tayo ng I-beam. Tara, kaya tayo second floor. Dito sa second floor, open bedroom layout siya. Meron 2 king size bed na kayang 4 people. And also may 2 pull-out bed din kami para maka-accommodate if ever may extra silang 2 pa. I-add ko lang, dito naman kung makikita nyo sa ceiling natin,
kaya siya nag-high ceiling. Sinundan natin yung structural nung trusses natin dun sa ceiling framing. Kaya na-achieve natin at na-maximize natin yung space dito sa area na to. Actually, bago nga po matapos yung interior ng bahay, napag-usapan namin ni architect, nag-decide kami if gagawin naming same color yung ceiling sa side walls. Nung una kasi dapat white siya, tapos terracotta lang yung gilid. Pero tinry namin, sinugal na namin na isang buong kulay siya para matupad namin yung very unique na experience na mapapa-feel sa tao. And then dito naman is access papuntang balcony. Ito naman, kung makikita nyo, ito yung separation from stairs to open layout natin na bedroom. Gumamit tayo ng deco block para maano pa rin natin yung design dito as ginamit natin siya para maging backboard ng ating bed. Dito naman nakikita nyo yung red bricks, kagaya ito sa ground floor, meron din dito sa second floor. Pero ito, nanggaling siya mula sa ilalim, umakyat dito sa taas. Itong red bricks na to. And dito sa second floor, meron din tayong toilet and bath and office table. Dito naman sa labas ng bahay, kung makikita nyo dito, ang material na ginamit dito is seamless lock roofing. Simula dito sa ilalim hanggang sa pinakabubong natin, nakabalot nitong material na to. So makikita nyo dito, wala siyang gutter, kaya siya ganito yung design. Ito namang pebbles dito, kung makikita nyo, hindi lang ito design. Ito yung nagsaserve as area drain ng buong property. Kung makikita nyo sa buong bahay, walang gutter. Ito yung nagsaserve niya as pinaka-drainage ng buong bahay. Dito, meron na rin kaming nilagay na solar. Alam nyo naman sa Central Luzon, sobrang init. So, nagpalagay na kami para makapag-save na rin kami sa electricity. What's unique about my property is, first of all, yung ginamit namin na texture sa wall, and especially yung kung paano siya finish, yung pagka-finish ng texture ng wall. Very proud kami doon ng team namin, yung contractor and yung architects, and also the color of the house, the walls. So, nahanap namin yung tamang color at yung tamang pagka-finish ng walls namin. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.